Charmaine's POV. Tuluyan ko nang kinalimutan ng kalupitan sa akin ni Jacob noon at ngayon ay buong buo ko nang binigay sa kanyang aking tiwala. Ngayon ay magkarelasyon na kami. Masyado mang mabilis ang pangyayari pero pinili ko pa rin ang magtiwala. Hindi ko akalain na gusto rin pala ako ni Jacob dahil akala ko'y puro galit lamang sa aking ama ang dahilan ng pagpapatira niya sa akin dito. Kagaya ko rin pala siyang lihim na nagmamahal. Sobrang lakas ng buhos ng ulan ngayon at sobrang lamig sa kanyang kwarto. Pareho kami ngayong walang saplot habang pinapaligaya ang isa't isa. Thank you babe, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Pinapangako ko sa'yo na ako ang una't huling lalaking gagawa sa'yo nito. Hindi na ako birhen ngayon dahil ibinigay ko ng sarili ko kay Jacob. Sa lahat ng sakit na pinaranas niya sa akin noon, ang masasabi ko lang ay itong pinakamasarap na sakit na naramdaman ko buhat sa kanya. Hinalikan niya ako sa aking batok sabay sabing, magpahinga muna tayo, mamaya ulit. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko na sabihin niya yon. Balak niya ba talaga akong laspagin? Nahiga kaming pareho nang wala saplot sa katawan. Nakatulog na si Jacob, so sobrang pagod at ako naman ay pilit na bumangon para sana lumipat sa aking kwarto. Saan ka pupunta? Sa kwarto ko, matutulog. No, from now on, dito ka na matutulog. Hinila niya akong muli pahiga sa kanyang kama. Jacob's POV. Ang pulang mantsa ng dugo sa aking kobre kama ay ang ebidensya na birhen ko nga si Charmaine na nakuha. Ganito palang pakiramdam kapag ikaw ang nakauna sa babaeng minamahal mo. Sobrang nakaka-proud. Nakatulog si Charmaine dito sa aking kwarto dahil na rin sa sobrang pagod. Ikaw ba naman ang bayuhin ng katulad kong tigang? Ewan ko na lang. Iniwan ko muna siya doon at nagpa siya akong magluto ng aming hapunan para mamaya pagising niya ay makakain muna siya at pagkatapos ay tsak na mapapalaban siyang muli sa akin. I decided to cook a simple dish tonight dahil ako man ay napagod na rin sa ginawa namin. Pero hindi ko palalampasin ang gabing ito na hindi kami makakatatlong round. Chicken fillet with java rice ang inihanda kong hapunan namin ngayon at fresh orange juice naman bilang panulak. Nagpasya ako na dala na lang siya roon sa kwarto dahil tsak kung mahihirapan siyang bumaba na hagdan. Babe, wake up. Kumain ka na muna. Kanina ka pa hindi kumakain. Hindi kasi kumain ng lunch kanina si Charmaine at ang gaalala ko na baka mag-skip rin siya ng dinner. Kaya kahit na masarap ang tulog niya, ay pilit ko pa rin siyang ginising. Bakit ikaw nagluto? Dapat ginising mo na lang ako para ako na ginawa niyan. Wika niya habang tinatapis ang puting kumot sa kanyang katawan. Because I want, alam ko hindi mo kakayanin. Bumaba at magluto dahil sigurado ko masakit pa yan. Ano ka ba? Okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Pagmamalaki pa niya sa akin pero bigla nalaki ang mata niya nang makitang mantsa ng dugo sa aking bedsheet. Babe, nagsisisi ka ba't binigay mo sa akin yung virginity mo? Umiling siya. Hindi naman sa ganon kaso natatakot ako na baka iwan mo na ako ngayon. Nakuha mo na yung gusto mo sa akin. So yun palang inaalala niya. Pareho la pala kami natatakot na iwan. Nilapitan ko siya at niyaka para iparamdam na totoo ako sa kanya to the point na nakalimutan ko na agad ang atraso ng kanyang ama sa akin. Hindi kita iiwan. Ikaw ba? May papangako mo ba sa akin na kahit kailan na hindi mo ko iiwan? Pangako hindi kita iiwan. Talaga? Tumango naman siya. Muli kong sinakop ang kanyang mga labi dahil sa sobrang tuwa. Let's eat first and after that I will eat you again. Biro ngunit totohanin ko ito mamaya. Ikaw talaga? Baka manawa ka kaagad sa akin yan. Sabay namin pinagsaluhan ang simpleng hapunang inihanda ko at ngayon ko lang ulit naranasan ng ganitong pakiramdam. Ang kumain kasabay ng taong minamahal mo ng lubos. Pagkatapos namin kumain na nagpaalam ako kay Charmaine na lalabas muna sandali para manigarilyo. Hindi naman niya ako pinagbawalan sa bisyo kong ito dahil alam niya simulat sa pool na magkakilala kami na naninigarilyo talaga ako. Matapos ko manigarilyo nadatnan kong wala na si Charmaine sa aking higaan. Nagpanik agad ako nang hindi ko siya makita sa kabuuan ng aking silid kaya nagmadali akong puntahan siya sa kabilang kwarto. Nadatnan ko siyang nililigo sa kanyang maliit na banyo at abalang nagsasabon ng kanyang katawan. Hindi ko na siya inabala sa paliligo niya at bumalik na lamang ako sa aking kwarto. Naligo na lang din muna ako para pareho kaming presko mamaya. Nang matapos akong maligo ay kaagad na ako nahiga sa aking kama at nanood muna ng movie. Ilang sandali pa ay agad na niluwa ng aking pintuan si Charmaine, suot-suot ang binili ko sa kanyang pantulog noon. Babe, kailangan ko palang mag-review dahil malapit na yung test namin sa ALS. Bunga niya sa akin bago ako tabihan. I almost forgot na estudyante nga pala ang aking girlfriend kaya bawal ko siyang puyatin.
Pero shit, paano ko makakapagpigil kung ganito naman ang suot niyang pantulog? Okay, I will hire a tutor for you. Hindi na kailangan, si Sir Jake na raw yung tutulong sa akin mag-review. No, ayoko. Matigas kong pagtanggi. Nagsiselos kasi ako sa Sir Jake niya na yan. At ayaw ko nang makitang lalapitan o kakausapin pa niya si Charmaine. Baka kung ano pang magawa ko sa teacher niya na yan. Pero kasi, bakit ba ayaw mo? Sa isang araw na yung test at natatakot akong bumagsak, bobo pa naman ako. Parang nanikip yung dibdib ko nang marinig ko sa kanyang salitang yon. Nagigilty tuloy ako dahil madalas ko siyang pagsabihan ng bobo noon. Babe, it's not like that. Nagsiselos kasi ako tuwing kasama mo yung sir mo at sana naman layuan mo na siya, okay? Yumakap sa akin si Charmaine at tumiga sa dibdib ko. Bakit ka pa nagsiselos Hindi ba nga tayo na? Huminga muna ako ng malalim bago siya sagutin. Sige, pero sa loob ng classroom niyo lang kayo mag-uusap ha? That's final. Wala na akong nagawa kung hindi payagan siya, kesa naman mauwi na naman kami sa pagtatalo. Yay! Thank you! Anong thank you? May kapalit yun no? Isang round. Mabilis akong pumaibabaw sa kanya at walang sawang pinapakmuli ang kanyang labi. This time ay masasabi ko ng marunong na talaga si Charmaine. Muli ay may nangyari na naman sa amin at walang paalam sa loob ko pinutok. Why not? I mean, wala namang problema kung mabuntis ko siya. I can marry her. Wala namang masama doon dahil matagal na akong byudo. Oo, wala pang 1 taon na mamatay si Lucy pero hindi na yun mahalaga. What important is, mahal ko na si Charmaine and I am sure to that. Babe, matulog na tayo. Bulong ko sa kanya habang hinaplos ko siya sa kanyang buhok. Nakahubad pa kasi siya ngayon at nakatapis lang ng kumot. Napangiti na lang ako mag-isa nang hindi na siya sumagot sa akin. Kanina pa pala siya nakatulog. Masyado ko yatang pinagod. Charmaine's POV. Medyo naninibago ako kay Jacob dahil hindi naman ako sanay ng ganito siya kaalaga sa akin. Nasanay kasi ako na parati siyang galit sa akin. Kanina kasi pagkagising namin ay siya muli ang nagluto ng pagkain. Parang kailan lang, halos itapon niya sa mukha ko mga niluto niyang pagkain. Tapos ngayon parang bibi niya na ako kontratuhin. Babe, ang dami yata nito. Baka hindi ko maubos. Punong-puno kasi ng pagkain ng aking plato, parang pang 2 tao na yatang pwedeng kumain dito. No, ubusin mo yan. I want you to be healthy. Lihim akong kinilig pagkatapos niya akong subuan. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami ganito, pero saka ko na lang iniisipin. Ang importante ay, mas gusto kong Jacob na kaharap ko ngayon. Tama nga si Manang Dolor, mabait nga talaga siya at napatunayan ko na yun. After namin kumain, nagpaalam ako sa kanya na may kukuhain na sandali sa aking kwarto. Pero ang totoo ay kukuhain ko yung cellphone ko sa taguan. Dadalhin ko kasi ito sa eskwelahan. May hirap na't baka makita pa ni Jacob. Tsak na magagalit siyang muli sa akin kapag nagkataon. Nang buksan ko yun para i-check kung may messages bang itay ay nataranta ko sa dami ng text message na pumasok. Anak, kamusta ka dyan? Sinasaktan ka ba ni Jacob? Charmaine anak, kumain ka na ba? Ba't hindi ka nagre-reply? Anak, mukhang matatagalan pa bago kita mabawi kay Jacob. Ayoko mag-alala ka pero may sakit ako ngayon anak. Na-confine ako sa ospital. Kamunti ko nang mabitawan ng cellphone dahil hindi ko mapigilan ng hindi mag-alala. May sakit si Itay at wala ko doon para alagaan siya. Re-replyan ko na sanang Itay kaso may narinig akong yabag at sigurado akong si Jacob yon. Kaya bago pa man siya makapasok sa kwarto ko ay mabilis ko nang nailagay sa loob ng aking bag ang aking cellphone. May problema ba? Kinakabahan kong sabi. Para kasing kakaiba mga tingin niya sa akin. Hindi kaya nagdududa siya? Nothing, I am just worried. Kanina ka pa kasi dyan. Nakahinga ako ng maluwag. Sus, yun lang pala sa isip-isip ko. Pasensya na babe, tara na? Inakay ko na siya papalabas at tawag kaming bumaba ng hagdan. Babe, yung binilin ko sa iyo ha? Pag-uulit niya. Kagabi kasi pinagbili na niya ako na wag na makipag-usap kay Sir Jake kung hindi lang din tungkol sa pag-aaral. Nagsiselos daw kasi siya tuwing nakikita niyang close ako sa aking guro. Yes babe, gaya ng palagi niyang ginagawa, inihatid niya ako muli sa eskwelahan. Kinis ko muna siya sa pisngi bago ako bumaba ng sasakyan. You forgot this? Inabot niya sa akin ang aking baon pero nalaki yung mata ko sa kulay nito. Thank you, nahihiyang sabi ko. 3 kulay asul kasi to, ibig sabihin 3K ang baon ko ngayon. Sobrang laki naman ata. Habang papasok ako sa loob ng eskwelahan, iniisip kong itabi na lang muna ang perang ito para may pambigay ako sa Itay. Tama, kailangan ko mag-ipon ng pampagamot niya. Kaso ang sabi ni Itay ay na-confine daw siya.
Pero hindi niya sinabi kung saan. Sana ayos ka lang Itay, gagawa ko ng paraan para maipagamot ka. Kinuha ko muli ang cellphone ko sa aking bag at mabilis ko yung binuksan. Sa dami ng pumasok na message mula kay Itay ay hindi ko malaman kung ano yung uunahin kong buksan. Bigla tuloy sumakit ang ulo ko. Muli naman kasing nagrambol-rambol ng mga letra kapag binabasa ko. May problema ba? Wika ng isang pamilyar na boses sa aking likuran. Sir Jake, mukhang busy ka sa ka-textmate mo ha? Sino yan? Napansin siguro niyang abala ko sa pagbabasa sa aking inbox. Naku, hindi po ako nakikipag-textmate. Ang Itay ko ito. Naisip ko magpatulong kay Sir Jake nang basahin ang mga text ng aking Itay. Siya lang kasi mapagkakatiwalaan ko sa ngayon. Bawal kasing malaman ni Jacob na may kontak ako sa Itay. Tsak nakukulong muling dugo nun sa akin kapag natuklasan niya ang tungkol sa cellphone. Anak, pasensya ka na. Pero kailangan ko na raw maoperahan sa lalong madaling panahon. 1,000,000 ang kailangan kong ibigay sa doktor bago nila tanggalin ang buko sa tiyan ko. Basa ni Sir Jake sa message ng Itay. Biglang nalambot ang aking mga tuhod nang marinig ko na kailangan daw na 1,000,000 bago maoperahan si Itay. Diyos ko, sana man ako makakahanap ng 1,000,000. Wala sa sarili nga sabi ko. Charmaine, umamin ka nga sa akin. Nasaan ba talagang Itay mo? Akala ko ba kasama mo siya ron sa mansyon dahil caretaker ka mo kayo ng Itay mo doon? Paano may sakit siya tapos hindi mo alam? Nagtatakang tanong ng aking guro. Patay. Naloko na. Oo nga pala. Ang sabi ko sa kanya noon ay kasama kong Itay ko doon sa mansyon dahil pinatira ka ako kami pansamantala ng amo niya doon habang nasa Amerikang mga ito. Nagsinungaling ako kay Sir Jake. Ayaw ko kasing malaman niya na ginawa kong katulong ni Jacob bilang kabayaran sa kasalanan ng aking Itay. Bell ringing. Mabuti na lang talaga at umpisa ng review namin kaya napilitan na kaming putulin ang aming usapan. Charmaine, marami kang kailangang aminin sa akin. For now, mag-focus ka muna sa pagre-review. Oo po, pasensya na po. Pilit ako nag-focus sa pag-aaral kaso hindi ko magawa. Ang dami naglalaro sa aking isipan. Nandun yung pag-alala ko sa Itay at naroon din yung takot ko kay Jacob. Idagdag mo pa yung nabuking ako ni Sir Jake. Parang sasabog ng utak ko. Alam kong nakikita ko ni Sir Jake na nahihirapan kaya nilapitan niya ako. Inabot niya sa akin na isang kapirasong papel na may nakasulat na, kaya mo yan. Kahit papaano ay gumanang pakaramdam ko. At least, merong taong naniniwalang kaya ko. Opo, kakayanin. Mabilis na lumipas ang oras at uwian na. Gaya ng dati, sabay kami lumabas ng classroom ni Sir Jake. Alam ko nang gusto niyang mangyari. Ang kumain kami sa labas at doon namin pag-usapan ang tungkol sa Itay. Gustuhin ko masumama ay hindi na po pwede dahil mahigpit akong pinagbilinan ni Jacob na huwag makikipag-usap kay Sir Jake. Bukas na lang po, nandyan na yung sundo ko. I-text niyo na lang po ako. Bye! Dali-dali ako nagtatakbo palabas ng gate at sakto naman na nandun na pala si Jacob. Buti na lang talaga at hindi niya kami nakitang magkausap. Mabilis akong sumakay ng kanyang itim na kotse at pilit na pinapakalma ang sarili. Kamusta ang review? O okay naman? Well, I'm glad to hear that. Saan mo gustong kumain? Alok niya sabay himas sa aking binti. Naku, wag naman dito sa loob ng kotse. Sa isip-isip ko. Busog pa ako, ang dami kong biniling pagkain kanina. Ang laki kasi ng baon ko eh. Pagsisinungaling ko. Ang totoo ay tatabi ko yung mga ibinibigay niya at ipapadala ko yun sa Itay. Good. Sumama ka na lang sa office ko. Wika niya habang nakatingin sa daan. O sige. Pinagmasdan ko na lang ang gwapong mukha ni Jacob habang nagmamaneho. Sana lang talaga na hindi na dumating ang araw na magalit siya sa akin muli. Okay na kasi ako sa ganitong setup namin, yun nga lang, hindi ko alam kung hanggang kailan kami ganito. Jacob's POV. Sinama ko sa aking opisina si Charmaine dahil gusto ko siyang palagi nakikita. Wala rin naman ako masyadong appointments ngayong araw kaya naisip ko na i-tour siya sa aking kumpanya. Babe, okay lang ba na ganito yung suot ko? Pinagtitinginan kasi nila ako. Nahiya niyang sabi. Nakasuot pa kasi siya ng school uniform kaya naman pinagtitinginan siya ng mga empleyado ko. Don't mind them, just hold my hands. Mautoridad na sabi ko. Habang naglalakad kami sa hallway ay may ilan-ilan akong naririnig na usap-usapan na galing sa mga empleyado ko. Sino yun? Bakit may kasamang estudyante si sir? Scholar niya kaya yun? Bakit magkahawak kamay pa sila? Ay, jowa siguro ni sir yan. Pero bakit ang bata? Hindi na ako nakatiis sa aking mga narinig at huminto na ako sa paglalakad para sitayin ng mga chismosa kong tauhan. You and you. Duro ko sa kanila. You're fired, mabagsik kong sabi. Let's go babe.
Tatalikod na sana kami ni Charmaine nang biglang lumuhod sa aking harapan ng isa kong tauhang sinisante. Sir, sorry po, hindi na po maulit. Pagmamakaawa pa nito. Isang iling lamang sinagot ko rito sabay mabilis kong nilagpasan. Ganito talaga ako, malupit at walang puso. Tanging si Charmaine lamang ang nakapagpalambot nito kaya hindi ako papayag na gawing katatawanan ng iba ang relasyon namin. Anyway, nandito na kami ngayon at papasok na sa aking opisina na bigla namin makasalubong si Nicole. Nakasamba ko lang mukha niya at napatingin din sa magkahawak na kamay namin ni Charmaine. Tinasan ko lang ng kilay si Nicole at proud na ipinakilala sa kanya si Charmaine. Hey Nicole, do you know who she is? She's Charmaine, my girlfriend. Charmaine, she's Nicole, my secretary. Hello po, kamusta? Bati naman ni Charmaine sa kanya. Inilahad ni Charmaine ang kanyang kamay kay Nicole, ngunit hindi yung tinanggap ng aking secretary. Hello, tanging sagot nito sabay talikod. Naintindihan ko si Nicole kung bakit ganun ang inasal niya. Marahil ay naiinis siya at nagsaselos dahil batang pinili ko kaysa sa kanya. Jacob, bakit ganyan yung mga tauhan mo? Ang susungit, puna ni Charmaine. Pinisil ko mapupula niyang pisngit sinakop ang kanyang maliit na bewang. Nagagandahan lang sa yung mga yan. Hanggang sa nakapasok na nga kami sa loob ng aking opisina ay kitang-kita ko sa kanya ang labis na pagkamangha. Wow, ang laki naman ng opisina mo. Parang bahay na eh. Puri ni Charmaine. Actually, bungad pa lang ang nakikita niya at hindi niya pa nakikita ang kaloob-looban ng aking opisina kung saan ang pinakamadalas kong pag-stay yan. Come, I will show you my table. Sunod na pinakita ko sa kanyang aking main office. Dito ako tumatanggap ng mga business meetings at mga bisita. Grabe, ang gara ng lamesa. Pati itong upuan ang sosyal. Pagtutukoy niya sa aking president chair. Sinubukan niya pang maupo dito at sandaling sinandal ang likod. Ano ba talagang business mo? Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa kanya magkabilang balikat. Well, I am the owner/CEO of this company. Mga alahasang product ko at mga kilalang taong mga bumibili nito. Hindi kasi basta-basta mga presyo nito kaya kung hindi sila bilyonaryo ay hindi sila makakabili nito. Pagmamalaki ko sa kanya, sobrang yaman mo pala. Bakit pumatol ka sa akin? Nakita ko lungkot sa kanyang mga mata. Marahil ay pinagdududahan niya pang pagmamahal ko sa kanya. Babe naman, kailangan ko pa bang sagutin yan? Paano naman kasi, mahirap lang kami tapos ang itay. Bigla siyang natigil sa sasabihin na bigla akong magsalita. Charmaine, ayoko nang marinig na mababanggit ka pa ng tungkol sa ama mo, okay? Nagtaas na ako ng boses. Tuwing makakarinig kasi ako ng tungkol kay Mang Carling ay mabilis na uminit ang ulo ko. Napansin ko napasimangon si Charmaine sa aking sinabi, kaya naman dinala ko siya sa aking private room. I'm sorry, I hope you understand me. May kasalanan sa akin ng amo mo at masakit sa akin ang magawa niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at mabilis na hinalikan sa noo. What important is mahal kita. I love you, babe. Mahal din kita, Jacob. Mahal na mahal. Otomatikong nagdikit ng mga labi namin. Sinandal ko siya sa may pintuan. Unti-unti kong kinalas ang botones ng kanyang school uniform. Jacob, saway niya. Bahagi niya pa akong tinulak pero mas lalo ko pang diniinan ng aking sarili. Why? Wala namang tao rito. Walang makakarinig sa atin. Pagsisiguro ko, sunod kong pinupog ng halik ang kanyang leeg. Oh Charmaine, I moan. Hindi ako magsasawa sa kanya. Babaliwin ko siya para hindi niya ako iwan. Gusto kong hanap-hanapin yung ginagawa ko. Babe, pinutok mo sa loob. Baka mabuntis ako. She looks worried. So what? Then I will marry you. Inalalayan ko siya patayo at habang magbisya ay dumako ako sa aking crystal vault at may kinuha. This is my latest creation. Isinuot ko sa kanyang aking bagong collection ng milyon. 1 peso worth na kwintas. I love you. Nagulat si Charmaine sa ginawa ko. Hindi siya makapaniwalang bibigyan ko siya ng kwintas. Naku, hindi ko naman kailangan ng ganito. No, you deserve that. Maniwala ka ba na ikaw ang nasa isip ko habang ginagawa ko yan? And do you believe na katunog na pangalan mo ang pangalan ng necklace na yan? Pag-amin ko. Actually, magkagalit kami that time nung ginawa ko yung kwintas. Pero ng mga oras rin na yon, ay doon ko nakita ang tunay na halaga ni Charmaine at nung araw din na yon, ay doon ko na siya binigyan ng espasyo sa puso ko. Talaga? Ibig sabihin, gusto mo na ako noon? Anong pinangalan mo sa kwintas? Anong gagawin ni Charmaine ngayong may sakit ang ama at kailangan niya ng malaking halaga ng pera? Saan siya kukuha nito? At sino ang taong mapagkukunan niya? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.